We are back at our third series of the day. R1 versus Co-Blaster. Apat na yung R1 dito will be replaced by a bot. Wait lang, ba't hindi ako masyadong hindi nakikita yung kapugian ko? Dapat nga ganyan, no? Pang thumbnail. Ganyan. Thumbnail. Mga ML streamer. Yeah. Sheesh! So, automatic na daw yung coin cost. Wala nang manual, one manual. 5 seconds left. Manual. So, nagpalit ng player dito yung ko Blaster. Si siya na yung pumalit. Di ko alam. Yung pinalitan niya kanina is yung nag-trend ata. Ewan, di ko. Magulo kasi pag may pro team. Ay, pro info. 5 seconds left. It's Radiant's band now. So, pangalan na ba to? Pangatlo? Pangatlong series of the day, R1 versus Co-Blaster plus 4. Magkasunod ang kanila labanan dito. And yun, Nature's Prophet, PA, and Tinker was already banned by R1. Including Huskar. So, napanood nga nila yung Tinker game, which is yun nga yung naging medyo sakit sa ulo ng previous game na nakalaban ng Co-Blaster kanina, which is yung New G's. Na nakita niyo naman guys after mag-blink dagger nung Tinker kanina is the rotation was always there for the Tinker. Ilang beses din na bigyan ng kalalagyan yung Underlord ng Chaos Knight plus the supports. And the first pick will be Undying. So now R1 will have to decide if they need to have a heroes na kayang pumatay na mabilis dun sa Tombstone. And this is gonna be a handicap match, no? R1 is only 4 players with 1 bot. And alam naman natin, kapag may bot, libre 13 man, kahit wala pang 13 man. 5 seconds left. So, kalmahan lang natin ang mga bawat pangyayari. So, kita ba yung anak ko sa likod? Wala. It's Dyer's band now. So, ayan, ang first pick ngayon ng R1 will be Vengeful Spirit. So, baka bot yung paggamitin nila dito, no? It's Dyer's band now. So, Phantom Lancer will also be banned. Yan din yung mga heroes na merong advantage, no, sa mga gantong klase ng laro. Wala ata yung titingnan ko sana yung ibang rank dito ng ibang rank dito ng mga players, pero yung nag-notif. Okay. Dito pala yan. Desven, mababa na rin. Ang macho ka. So, thank you very much guys sa mga nanood, nag-share, nag-like. 5 seconds left. Radiant pick. Dadami na pera natin yan mga insan. Sa Spectre will be banned by R1. And kailangan nila dito ng hero na kailangan nila hero na mabilis mag-scale. Which is the ban na nga rin, which is Sven. Because of the God strength. They can also pick, 10 seconds. mga heroes na mabilis din or yung mga fast-paced heroes, di ba? Seconds left. So, tingnan natin ano decision dito ng R1. Mahaba pa naman yung kanilang reserve time dito. And it seems, maganda sana kung 5 dito yung R1 no? Dyer's turn to pick. Radiant pick. Oh, grabe nga yung sunod-sunod. Ursar, Spirit Breaker.
Ano daw? So, sa akin namin, Pax, lugi ihom yung isa. Miss mo na ba, mo na ba bumalik ulit, Pax? No. 5 seconds left. Lang kita sigaw. Ay, itaas na. Humanaman sa... Idol Will, saka lang pre. So, ayaw na nga bumalik nito ni Pax sa pagiging pro. Ewan ko kung seryoso to. Pero syempre, iba rin din talaga din natin alam kung anong stress na meron sila. So now R1 is taking their third pick, thinking it properly. Isa ko ba? Radiant's turn to pick. Admiral Kunkka. Kung kao. So this is also a fast-paced hero, no? So napakagandang pick nito for R1. So mataas yung possibility na maganda magiging rotation nila rito because of the Kunkka pick. So if they will pick the carry na medyo slow pace, like yung mga Spectre, diba, yung mga Draw Ranger, doon sila talaga matadali. So Wind Ranger will be their pick for the fourth slot ng kanilang lineup. And let's see what's gonna be the answer for the Co-Blaster. And Kunkka is gonna be hard to lane against. Aminado rin naman ako dyan. Pero kanina kasi yung sa Doom, diba? Kita nyo naman yung nangyari dun sa first game natin. Seconds left. Hindi nga mapatay-patay yung Kunkka. For the Co-Blast, they are still up. I think post 3 na Spirit Breaker na to, no? Unless yung Earth Spirit will be Dyer's top turn to zone. pick. So, Rubik, I think this is gonna be an Earth Spirit, Earth Spirit made with the Spirit Breaker na post 3. Medyo malambot sila rito. And, hindi sila malambot. 10 seconds. So, 3 STR. 5 seconds left. Sayang if pwede sana mag-order rito yung R1 if they will go for o hindi kagad sila pumili rito ng heroes. Radiant's Nakaka-caps turn lock to pick. yung no eh. Radiant's turn to ban. So, Sniper will be banned by Dyer's turn to R1 ban. Dyer pick. and Razorback. So, yun nga. Last pick na ng Co-Blaster dito. So, napakagandang ban ng Sniper for me. Especially sa mga gantong lineup na hindi kailangan gaano ng to make ng lane farm nor ng lane creeps kasi dependable sila dun sa mga minimal farm sa lanes and jungles and they are more focused on getting hero kills in terms of gold kung saan nila pwede kunin yung farm nila. Even less now. Unlike dun sa mga slow facing heroes, di ba? We lost someone. Quick, nobody move. Ingay mo, Mipo. So, yun nga. Radiant's turn to pick. Faces George. Si Jorge. Jorge. So, sakit sa ulo. Napakaganda na lineup coming from Co-Blast. So, meron na naman silang global presence ng Bagya because of this Spirit Breaker. So, Dazzle, ang magiging last pick dito ng R1. So, let's see if sino ang pipili or sino ang makukuha dito ng ng bot. So, Sean got... Ayun. Uy, salamat Master Joben sa pag-send ng 10 stars. 9 million na lang ang kulang for us to cash out. Salamat, Papi. Salamat, Master Jobens, for that stars. So, ang ganda ng Kunkka ni DJ, oh. Sayang nga yung Kunkka ngayon, no? Kasi maganda yung
Lumang kung ka eh. We're all in the same boat. Nga ba naghihintay tayo? Meron din ako niyan, no? So, wala eh. Mas maganda yung kalbo eh. Mas malinaw yung effect eh. Pero yun nga. Switch back na tayo sa ating in-game Shemerut. Ano ba? Napraning. Eh, 20 pala to eh. Eh, ganda sponsor Gigabyte. So, ayan nga, ang ating third series of the day, R1 versus Co Blaster plus 4. So, maganda yung history nitong R1 dahil itong meaning nito, ito yung parang nabuo nung season 2 ng mga random teams. Like, pinangalanan na lang ni Sir Noah ng R1, R2, R3. Dahil nga sila hindi magkakakilala o hindi talaga sila magkakateam hanggang sa yun. Ito na yung nangyari. Sila na lang din ulit yung nagsama-sama. So, this is only for fun, guys. Yung for fun ni Cog di nawala sa iba. Alam nyo na yan. And we are happily to cast you these games. And yun nga guys, pakilala na natin. Ano naman buhay. So pakilala natin early post dahil may na-DC ata. R1 naman sa dito sa Radiant side kung kagagamitin dito ni DJ. Wind Ranger naman para kay Dan. Dazzle naman para dito sa bot na Home Gigabyte 820. Vengeful naman para kay Mozni. And Urza Warrior para kay Notfield. Sa kabilang side naman, Co Blaster Rubik gagamitin niya ni Fox or ni Jeff Fortunato. Spirit Breaker naman dito para kay Sean. Earth Spirit para naman kay Jules Q. Undying naman dito para kay MMGG. And Faceless George or Jorge para kay Gat. Ang bilis ng camera speed ko. I'm sorry. Ayun naman natin. Babaan lang natin. Mga sakto lang. Meron tayong early pulse and the same play will also be played dito sa Co Blaster with a 5-man smoke and they will still try to ano pa rin. Check, dapat si 820 yung gumamit ng bench pull eh. Si 820 yan eh. Step lively now. Your admiral is on board. Hero niya yan eh. Good luck kampan pa nga. Panis! So, andito na nga nako po si Ihom 820. Mabibigyan ata dito. Kakas pa nga sana siya ng poison touch. Pero nako po, early 13th month. Early 13th month. Ito na nga sinasabi natin, kahit wala pang 13th month, mabibigyan na nga kagad yan. Naku po, natipan na nga itong bot nila dito. So guys, take note, this Dazzle is a bot dahil 4 nga lang yung tao rito ng R1. And wala tayong no choice. Syempre, kailangan nila mag-proceed kasi syempre, laro din naman to guys. And no matter what happens, we are just here to have some fun, diba? And engagement between our communities. Pero ayun nga, saglit sandali lang, macha-charge dito si DJ, makakapag time walk naman kagad dito si Pacet Point. Pero nandun, yung skill ng Undying, delikado kalagayan nitong kungka natin. Pero na-charge siya successfully and the second kill ata ay makukuha pa ng Co Blaster dito. At si siya nang kukuha ng kill doon at wala pa rin pang counter kill itong R1. So nakadalawa ka agad doon. Plus the bounty rune, pero namatayan nga lang ng courier dito yung Undying So, yun nga, bounty runes, nakailan ng dito Co Blaster, 4, 3. So, let's see what will happen dito sa kanilang laning pace. So, ito, fast pacing Ursa, we're just hoping na hindi siya mag-proceed dun sa Battle Fury build, no? So, we are okay at to expect a
Blink Dagger early build para dito sa Ursa Warrior. And also, pwede rin yung Mass of Madness, I think. So, medyo mahirapan nata dito yung Earth Spirit laning against Kunkka. Medyo makatito. Pero ang maganda naman dito sa Earth Spirit is kahit hindi siya mag-level 6, he can go naman anywhere else na tugang. So, ayun nga, gaya sinasabi natin, medyo masakit nga. Pero lumalabang dito si Jules in terms of last hit. And because of those skills, meron siyang early battle sa kanyang Earth Spirit rito. And on the top lane naman, Decay is talagang ini-spam lang siya rito, guys. Eh naku po, hindi pa napun. Nagkulang ng pananalig. Nagdire-diretso yung kanilang creeps doon. And R1 done is gonna be the offlane. So, I think that's good for now. Kasi, syempre, they need right click damage or another source of damage kasi bot nga yung isa nila rito and di nga natin mapagkakatiwalaan yung bot na ganyan. Dahil early 13th month ka nga always. And Notpill is actually being alone dito sa bot lane. And pangsayang lang sa XP tong Dazzle eh. Pero let's see if Coblaster will take advantage of this of this mismatch dito sa bot lane. Pero alam ko itong klaseng bot na to na pinili ko is nagkakas ng skill eh. Hindi nga lang marunong mag-control. Pero ayun, kita mo, panis ka pala Shen sa bot eh. Panis sa bot si Shen. Binabalagbag siya ng bot. So, ayun na nga. Another courier will be dead dito kay Undying. And pangalawang courier niya na yan na napapatay. Dito sa game number 2 nila. And binigyan niya ng tombstone itong kanyang kalaban dito. And Jules Q, delikado kanyang lagay. Walang X-mark dito yung Kunkka. And he will escape on that journey to Jerusalem. Pero pumapalag pa si Jules Q dito. Nawawala na ako ng words, guys. Wala pa akong kanin sa katawan. I need rice. So, yan. Medyo kalmado ulit. Ano ko, Jules? Delikado. Mga sisipa. With the, boulder smash. Oroy. Siya, naagawan ng bounty road. Pero, Undying finally will fall down dito sa top lane. Will go fall down. Ano yun? And Gat will be getting the Lotus Regen dito sa may Lotus Pool. So, kalmado naman tayo. And let's see, Battle Fury build niya itong Ursa. O sana nag-mailstorm na lang siya. No? Medyo matagal kasi yan eh. Slow pace na yan pag nag-Battle Fury yan eh. So, controlling the creeps ang ginagawa dito ni Gat sa kanyang Faces Horge. So, Jules Q rito medyo may gulong naman kasi siya kaya medyo matapang siya. Pero let's see, meron ng X-mark dito yung Kunkka and kung mape-perfect na dito yung silence after the gulong out. Uy, napakalupit naman. So, also have to timing yung gulong dun sa torrent before he pressed the X-mark. So, grabe naman yung Earth Spirit na to. Tucson. So, Notpill dito, bibili na ata ito ng cornucopia. Yung OEM ng Perseverance. Pero, naku po, yung courier, hinabol pa. So, sandali lang. Medyo kalmado na naman ang lahat. So, Ursa is slowly but surely getting yung kanyang farm na kailangan niya. Hindi naman sila masyado nagkakalayo dito ng Faces Church. Pero grabe yung deny dito ni Jorge pala, 14. And Dan is only having 15 CS. And aside from that, syempre yung XP denied dito ng Faces Church. Pero sandali lang, guys. Dito sa top lane na naman, the Tombstone, malalapag na nga rin Blood Grenade will also fall or will also be used. Pero dito na nga yan na sinasabi natin, Earth Spirit without the level 6 can definitely rotate. And Vengeful will also go down. Dan, mabibitawan dito ng Earth of Shadows and I think enough ata yan para mamatay siya. Nasunog dun sa Earth Spirit and double kill para dito sa Earth Spirit.
And Jules Q, ang kanyang unang charge, sulit agad. By killing 2 heroes. Kaya lang hindi lang nag-regenerate yung kanyang ano dun, no? Pero ando na nga yung combo rito ng Kunkka. Ang problema lang, magiging enough pa yan. Bench na, andito na rin Magic Missiles, kaso kakapusin ata dun sa damage. Blood Grenade, magagamit na rin. And Jules Q will be getting the Illusion Rune dito sa may bottom lane to regen and also to debuff yung kanyang mga ano doon negative buffs na meron siya. Pero dito naman sa bottom lane, wait lang, di natin alam kung sa tayo una. Vengeful Spirit, matutulak ka dito at matcha-charge dito naman sa may bottom lane. Hinahabol si Pax. Vengeful na sa delikadong lagay, Magnet Signs magagamit na nga rin. Delikado na si Vengeful dito at tumitibok-tibok. At Jules Q is on dominating streak na sa kanyang Earth Spirit. Ayun na, konti na nga lang din para sa kanyang Spirit Vessel at goods na goods na nga yan. And only a few seconds away. Nako, Jules, X-Mark magagamit, pero nako po, na-dodge. Charge naman dito sa may top lane dahil nasa delikadong lagay. Windrun magagamit na nga rin, matatamaan plus yung time dilation and also yung slow nung tombstone. And let's see kung magiging enough pa ba yan para siya ay mamatay. Hindi available yung kanyang windrun in 7 seconds. Wala rin siya ditong first kill para ma-stun yung kanyang mga kalaban dito. Stick magagamit na nga rin, Co-Blaster na andaying mamamatay na, matatamaan pa siya nitong second skill ng Vengeful. At sako si Shen pa nga yung nadali doon. Nako pa, si Vengeful na distract doon sa sentry. Ano pa tong siyang dying. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng skill. I'm so sorry. Pero Pax dito naiwanan sa sa bot lane And siya rin yung level din dito. And si Shen medyo wala pa siya sa hulog. Level 5 pa rin siya. Wait lang. Missing middle. Oh, I think Tres Rubik ata to Tres Rubik ata to So Wave of Terror pala yun, nakalimutan ko na. Pero nako si Gat, nako po, napakaganda naman nun guys. Ito na nga, ito yung magandang ginagawa dito ng R1 ngayon. Medyo nagiging maganda yung rito ng Ursa Warrior. Yung mga laning at yung dalaw niya hindi nasasayang. And I do think na magpapalit na ng lane to. Mag-i-stay na sa top itong si eHome Gigabyte 820 will now go down dito sa kamay ni Fox. And yung Ursa na yung susuportahan ngayon dito ng ng R1. Hindi na yung bench, hindi na yung Wind Ranger. So 3-7 less than 1k gold lead lang tong Co-Blaster 8 minutes into the game. And let's see. DJ dito naghahabol, hinahabol si Pax. Available yung kanyang SS dito guys. Pero charge magagamit dito kay Dan. And Pax ang bilis naman tumakbo na itong Rubik na to. At nandun napalundag pero Barko is not available. Spell steal hindi pa ginagamit dito ng Rubik. Yung titingnan natin anong trip niyang skill dito na maagaw. Pero nakikipagpaluan dito si DJ kay Sean, not knowing si Fox nandun pa sa loob ng kapunuan. Dan makakapagano na rin dito. Focus para at nandun na nga yung kanyang trip. Focus pa din pala. Dan mamamatay dito kay Fox because of that focus fire. Pero Fox, naku po, muntik na siya mamatay. Pero hindi, magpapanggap na puro leather strike magagamit dito sa base. At nandun na nga ang barko ng kagitingan ng pating. Tama dun sa Spirit Breaker. At mega kill para rito naman sa Earth Spirit. Pero medyo makunat nga itong taong to. Balagbagan dito sa bot lane. At andyan naman yung green na barko. Si Pax ang tatamaan pero barko niya pala yan. Torrent plus the X-Mark tatama kay Pax. Pero inapay yan. Hindi pa rin mamamatay yung Rubik dito sa bot lane. Pero si Dan babalikan niya with the focus fire or power shot. And Fox will finally go down. Nagkagulo na dito sa bot lane. Jules Q na andito pa rin. Yung ibang heroes ng R1, hindi mo na alam kung nasan pa ba. R1, Dan, naku, pinasok na sa Torre. Pero mukhang ang win run pa ang makakasurvive. Pero is a prank. Jules Q will be taking down this Wind Ranger. And he is now on a wicked streak sa kanyang Earth Spirit. So kinulang sa damage itong R1. And if there is only one person na lang sana na nandoon, kung hindi lang sana bot yung Dazzle doon pwede pa silang manalo doon. O pwede pang may turnaround time na, turnaround na mangyayari. Pero ayun nga, nako, yung andaying napatay ng bot, kayayay pag-ibig. eHome yan, oy.
Iom yan eh. Pero yun nga, nako, ginulo ka lang nga, plus binato pa. Plus the expert sa sarili. Nanakaw nga yung expert doon, plus pabalik na naman. Pero nandun na nga rin yung combo dito ng kanyang kuka. Pero makunat ngayon si Jules. Magnetize pa gagamit, kunat sa kunat yung gulong, hindi tatama. Pero yung Spirit Breaker, sa kabilang banda makukuha yung buhay na dito. Pero na-extend na naman dito yung Magnetize ha. Andun na lambot ang kuya mo with the Boulder Smash. And Kuka will now go die alongside with the Ursa Warrior doon sa may top lane. And Chronosphere magagamit nga doon. Structures are fortified. Pero wait lang, andito na naman si Jules Q. Target si 820, napabalik, napaangat, at na-earth pa ulit. And yung barko, nako, si Pax nagkamali, napunta sa Torre Marco plus na focus pan. Wala na siya ngayon magagawa kayo dito. Si R1 Dan, wala rin mana. Andyan na nga yung Ursa, galit na galit. May Battle Fury na ba to? Wala pa rin. At ayan ang pang Battle Fury niya. Hero ang kanya magiging target dito. Napakaganda rotation coming from the Ursa Warrior by getting also the kill dito sa Earth Spirit with the assist. And 2-1 ang makukuhang kills ngayon dito ng R1, 15-9, 1k gold advantage ang Co-Blaster rito despite of having 6 kills in advantage. Pero itong Faceless George natin meron ng Hand of Midas with 1800 gold in the back. So farm sa farm to, and malapit na nga yung Ursa Warrior or buo na yung kanyang Battle Fury. And he will try to be the ultimate carry para sa kanyang team kahit apat lang sila. So hinahapo na naman tayo ng hininga ng sakit sa dibdib. Pero yun nga, kalmado na naman ang lahat. Undying will be using the twin gates para bumaba dito sa bottom lane. Alangan naman bumaba sa top lane, so ito na nga. Pinipressure nila rito yung tier 1 tower sa bot, kaso nga lang dalawa pa lang yung hero na available na malapit dun sa may tier 1 tower. And Jules Q, pa-BM na siya dito, pero ayun nga, gagamitan niya na nga ng mala-impactong combo. Itong Dazzle dito, wag mong mamalitin yan, ihom gigabyte yan mga kapatid, and another charge para dun sa kanyang vessel, pero nandito na rin yung Vengeful, plus yung Kuka with the combo, yung Magic Missile, hindi yata magiging yung stop available, pero hindi niya nagamit yon. Sobrang sayang naman nun mga kaibigan, pero Jules Q makakapag-out pa, pero dito na pa sa may likuran, sa may bottom lane, lupad itong si Ursa Warrior, pero ayun manlalambot siya sa apat na heroes na pumapalo sa kanya. R1 na naman dito, nakuha abutan pa ng Rolling Boulder of the Thunder nitong Earth Spirit. At ayun, nadalawan nga dito yung R1. Ako pati pa si Gigabyte, si R1 na kanya kasama, si DJ pala, wait na barko dito rin yung Vengeful Spirit. Pero mamamatay yung Undying dito, wala na rin magagawa ata rito. Yung R1, wala na silang combo, wala na silang skills, wala pang buo dito yung Kuka Warrior. Siya na lang talaga mag-isa dito dahil si Vengeful mamamatay na nga rin. Ursa Warrior will also TP dito sa bot lane. Paisa-isa na naman yung pasok dito ng mga kalaban ng Co-Blaster. May mamamatay pa ba ulit dito sa side nila? Aside from Undying, hinahabol na lang ngayon dito si Sean, pero nandun na nga yung expert, inaabangan na lang. At nandun ang pangalawang mamamatay na heroes from Co-Blaster. Fox nagpanggap na puno. Na-vessel na naman dito yung Ursa Warrior. Enrage is also available, pero ayaw niyang gamitin. Yung Enrage, gamitin mo papi. Pero ayun nga, patay si Fox dito, pero yung Enrage ayaw niyang gamitin. Paps, status resistance yan, Paps. Pero yun, tinitipid niya ka in case of emergency. Si Gat dito medyo goods yung kanya nagiging position dahil libre siya ng farm with the ano na rin siya, Maelstrom, and also with Midas. Pero Wind Ranger dito meron na rin siyang Maelstrom, so meron na siyang right click damage talaga na magandang mapoprovide dito para sa kanyang teams. Nakiapo yung bounty rune. Pero ayan, BKB magiging next item dito ng Ursa Warrior. And ayaw niya muna mag-dagger. Para kailangan niya talagang pumalag dito ng maaga eh. Pero tier 1 tower dito sa mid lane medyo hindi na maganda. 21-12, 3k gold advantage ngayon dito para sa kalamangan ng Co-Blaster. Pero yun nga, wait lang, sandali lang, di masya-shackle shot itong si Sean.
Si Gigabyte naman na dito sa may likuran at mukhang mamamatay siya kagad. Ayaw niyang gamitin niya kanyang second skill, pero yung antaing mamamatay agad. Tatlo tatamaan, kaso nga lang pumasok yung Earth Spirit. Wala na at ang dami siya puprovide dyan. Wala na nga rin combo na nagawa yung R1 dito because of the Chronosphere. Pero maliligtas pa si Naomi. Andiyan na nga yung Enrich ito, wala pa rin nababatay. Side ng Coblaster, aside from the Anday. Medyo pulado siya dito pero baka kapal pa yung kuhay ng Coblaster. Pero patay si Sean plus the Tier 1 Tower. And 2 sa 5, and Coblaster will also be taking the lead doon sa recent engagement na yon. Eh naku, sayang ang sakit ng Ursa. Pero mas mapapabilis sana yung pagpatay nila sa R1 if hindi pumasok doon si Jules sa Chrono eh. Pero it is what it is. Nandun na nga, nanalo pa rin naman sila sa Clash, pero ito Jules Q, inaabol niya ngayon yung ano, yung pro player ng R1. May pro player yung Coblaster, may pro player din yung R1. Pero si Jorge dito, matatanaw ata Matatanaw si Jorge dito. Pero meron siyang first skill. Ako, time walk. Pero yun, R1 dan makikita. Ano na nga, matatamaan ng shuttle shot. Natali sa puno. So, napakaganda nga nun. Natanaw. Itong kanilang ultimate carry for the Coblaster. And Ursa Warrior will also be getting the kill. And konting-konti na lang for his for his BKB. Or Spirit, grabe na. River. Top tower is about to be Radiant's top rubble. Rekta taras. Radiant's bottom tower is under attack. And Jules Q dito nagtatago sa may punuan, hindi yan kita. Charge magagamit pero that's gonna be on the top lane ata dito sa Kungka, and I think they will try to defend itong kanilang top tower at ando na nga patipin na nga yung heroes dito ng Coblaster. Mauhuli ito si Kungka pero mapapatalon siya ng Torrent. Ang problema, 2-3, ang daming heroes dito. Nagchampo ka na, unang mamamatay yung Vengeful dito. GG, delikado kanyang kalagayan. Hindi naman lang nasundan yung kanyang Torrent to. Pero at least makakawala yung kanilang Ursa Warrior from that engagement. Pero hahabol ba? Meron ba silang sight doon para makita? And ayun, SOD will now will be the play of the Coblaster here. At makikita nga nila itong si 820 ng iyong Gigabyte. Second skill magagamit dito, Shallow Grave, pero level 1 lang yan and hindi yan makakapag-buy time. Pero dito naman sa may naku po, si Jorge na huli lang ako dito pero susundan naman niya ni Jules. Magnetize is available plus the Blade Bell, hindi pa niya ginagamit dito dahil lagi-isa naman yung heroes. Pero ang target na ngayon will be the Ursa Warrior. Available yung kanyang Reach plus the BKB. Ginamit niya na rin sa wakas na siya ng kanyang trip. Wala nga lang siya vision dito with the SB. Tamang takbo siya ngayon guys, pero naando na nga, mapapasisipa nga siya ron. Habang sa triangle naman si Pax ang trip dito ni DJ with Vengeful Spirit. Pero nandiyan na, nagbalik na, mamamatay na nga rin si Shandon, babalik pa kasi, pulado ka na. Pero sandali lang, si Jules Q, ang tibay pa, punong-puno yung buhay with the skill, swap in, swap out, mamamatay pa rin siya. DJ, nag-iisang heroes kayo ng R1 dito with the vessel. Malalamot ka dyan kapatid. With the rolling boulder, hindi tatama dahil wala kang batoron. Silencio, plus the boulder smash, plus the ikot, at sasabog ang Anus Buboy for the combo of this Earth Spirit. So, ayun. Lagi silang score ng natin, Dazzle. 2-8 oh. 13 month talaga yan. Instant. Pero yung worry natin na ilang beses ng out of position palagi. And doon nga nakakabawi yung medyo hindi maganda yung nagiging game niya ngayon compared to game 1 na nilaro nila kanina against New G's. So Jorge, nahihirapan medyo rito sa kanyang paces, Boyd I'm not saying na sobrang hirap, pero mas maganda lang yung niya. First game na talaga kanina. Ursa Warrior, pa-share ang kanyang magiging next item. And si Sean naman dito is malapit na sa kanyang Aghanims, dalawang components na lang naman yung magiging kulang niya rito. Pero I think bubuhay niya muna itong Drums of Endurance, pero dapat Aghanims na lang, dalawa na lang
naman din eh. Pero wait lang, kita nila dito yung yung Wind Ranger. Meron sila CCTV. Sandali na mapapaangat si Dan dito na focus para na nga itong si Pax, pero makakawala siya with the 4-step Julski naman sa kabilang banda. Mapapatay yung Dazzle dito. Sandali, nasaan ba kayo nag-aaway? DJ, nahabol pa rin si Pax dito. Power shot magagamit niya pero magiging ina pa yan. Nako, mabubuhay pa because of the Guardians. Greens, ma-out nga nitong bench ball. Itong si kung kakaso ang problema, siya pa rin talaga ang target and medyo mababa lang. Yung cast range doon, mamamatay pa rin talaga siya at mukhang susunod na rin. Itong bench pool, lalo lang sanang iligtas yung kanyang core. Na yun. Ay. Akurat ng ang daming mobility ng Ruby. Pero sandali lang, ando na nga si Jules, sinahabol na naman yung pro player itong R1 Gaming, R1 Dan, lahat dito na nga rin. Pero wala pa siyang magawa dahil cooldown pa yung kanyang focus pad. Titingnan natin, mahahabol pa, makukuha yung shackle shot ni Fox nitong Wind Ranger, or baliktad, makukuha ni Fox yung shackle shot ng Wind Ranger. So yun nga, Lincoln Spear ang magiging next item dito ng Jorge, pero meron na siya ata siyang dito, Maelstrom, or Lincoln's muna siya kagad. I think Lincoln's muna siya kagad, di niya muna bubuin yung Maelstrom doon. So SOD for the both heroes dito ng R1 just to farm the jungle. And then, auto aganims nga itong Spirit Breaker ni Shan dito. Sandali lang. Not pill dito. Medyo available na Wisdom Rune Hindi pa to And dito rin naman kaya available din naman sa Dire. So tingnan natin, medyo sa may triangle ang banda yung deep wards dito ng R1, while sa kabilang naman is medyo buo pa yung mapa nila, so malaki pa talaga yung sakop niyan. And Fox is also scouting the area. And another charge na naman, pero kanino kaya yan? Sa creep sa top lane. So medyo may konting katahimikan. Jorge will be farming muna yung kanyang Lincoln Spear. So ayun, patay si SB dun sa Ursa. Solo kill ng Ursa yung SB, no? Timing na timing dahil wala nga siyang Shadow Blade dun. Naku, nahabol ata nila si Pax dito. Available yung kanyang 4-step plus di plus yung kanyang Eulsa. Andyan na nga yung X-Mark, Magic Missile, pero makakapag-Eul siya rito. Andito si Q para baka pa siya. 3 heroes ang available dito para sa R1. Available din yung kanyang Magnetize dyan. At magagamit niya na nga. So, solohin na nga dito ng Wind Ranger yung Magnetize, pero masusundan pa yan. Chrono, dalawang kaso na andon. Yung Earth Spirit, nasama pa si Iom Gigabyte. Not Pill, nandun din sa loob ng Chrono Spear. Kaso, mapapatay pa nga dyan yung Undying sa may likuran. Fox naman, hinahabol pa rin ni DJ. And they are disregarding yung mga heroes sa may likod. And Ursa is all alone. While Gat will be taking the ultra kill. And will this be the final? Or will Gat will be taking his rampage na ba this time? Or nanakawin pa rin to ni Brian? Si Brian ba yun nawala? Ano ba nangyari na ko? Aroy! Si Pac yung nangagaw. Ano ba yan? That was unreal. Inagaw yung rampage si Pax. Pero yun nga guys, ayun ang nangyari, hinabol nila yung Rubik doon. Napakagandang backup nga coming from the side of Co-Blaster. With the perfect Chrono Spear kahit na nadamay doon yung Earth Spirit. Dahil nadamay din naman doon yung Ursa Warrior, pero para masave itong Wind Ranger, titingnan natin kung maliligtas pa ba ang buhay nitong Bench Spirit or madadamay din siya. Pero yun, naka-charge siya pala siya doon sa may Wind Ranger. Sa kanamanda naman, si Fox pulado na, pero mas mauna pang mamamatay itong Bench. R1 Dan naman dito, nagulungan pa siya, kanya nga siya. Kaso problema, medyo pulado na siya, di na nga rin siya maliligtas pa. Nagkagulo ang sambayan ng Pilipino dito ko dito sa swamp. Meron pa ata dito sa mid lane. Chrono Spear will be available after a minute. Pero meron siya ditong Lincoln Spear Nako, yung Ihom Gigabyte, yung pro player ng R1 tumothrow. Tidal Wave ba gagamit? Pero inap ba yan? Mababash! At ayun! RNG guns, yung Ursa. And DJ will be taking the monster kill streak dito sa Faces George. Tidal Wave is the key. So, a quick item check tayo. 25 minutes into the game. 44-28 10k gold advantage para dito sa Co-Blaster. Kung ka Blade Mail pa lang ang kanya nagiging item dito with the Aghanim Shard.
BKB magiging next item. Wind Ranger naman natin will be or is currently working para sa kanyang BKB with Maelstrom, Vengeful. Si Dazzle naman, medyo magulo, sandali lang. Si DJ dito, delikado lagay, mapasa swap in doon sa kanyang mga kalaban. Mapapaangat pa. Pero nako, si Notfill hindi na nga liligtas yung kanyang tropa barko. Wala atang tatamaan kundi hangin. DJ maliligtas ba ng kanyang kakunatan dito? Taiwan Tidal Wave ba gagamit pero ma-full stop siya dito. Si Jules, binabalandra ng Ursa Warrior. Pero si DJ yung unang mamamatay. Doon sa engagement na yung Nether Strike, tatamaan. Itong Dazzle, wala na kang skills na mabitaw. Makakapag-make pa. Problema, doon pala yun sa Co-Blaster na 4 mamamatay na heroes dito sa R1 while wala naman sa Co-Blaster. Minsan dying pala may Guardian Greaves. Radiant's middle tower's not feeling the Ang lakas eh. So tier 2 tower mababasag na dito sa may mid lane. Kumakatok na nga sa tier 3 itong R1. And tier 3 tower will now fall down. Naku, si Jules Q talagang gusto niya tong Dazzle na to. Gusto na mag 13 man pero masaswapin siya. Masyado na siyang malalim dito pero si Sean naandyan na nga rin. BKB magagamit ang Ursa, makakapag shallow grave pa. Etong Dazzle, bakit yan yung shallow grave mo? Naku po, 2-3 tinamang heroes dito sa Chronosphere. Kasama na nga rin si Jules Q dyan. Magnetize will be available in 8 seconds. Patay na yung Ursa Warrior and also yung Vengeful Spirit. Wala pa rin namamatay sa Co-Blaster. Sobrang lalim na nila. Tier 3 tower pa lang yung nababasag. And set para still up. R1 done. Hinahabol ngayon ni Jules Q. Will run magagamit pero mapapabalik pero hindi pa rin may stop doon yung gulo. Pero 2 tatamaan ngayon dito na second shot. Wala nga lang follow up. Macha-charge. Nether Strike. Magugulungan. Tidal Wave. 3 tatamaan pero after that wala na. Plus the barko. And ayun, walang follow up. Buhay na buhay pa rin ang Co-Blaster dito after taking the first set of barracks dito sa middle lane. And now they are looking for the second set of barracks. DJ is looking to kill Undying. Another Tidal Wave na na-install dito coming from Fox. And Jules Q sobrang kunat with the Octarine in Heart of the Rust. Tatama ba yung boulder? Mukhang hindi na nga. Ang kunat ako. Swap in, tatama. Mapapabalik na naman ulit. Titirahin na naman to. Nang well, pero shallow grave siya. Pero patay pa rin naman. Hindi na naman yung another tombstone. Sigat, trabaho lang. Focus lang sa goal. Butterfly is already or also up para dito sa Spaces Void. Item check pa more. Gera talaga nangyayari pag may item check eh. So, Pax, ako po. Bakit ka nag-expect? Baka nga dyan, tropa. Pero meron siyang Eos dyan, guys, ha. Pwede niya makancel yan with Eos. Pwede ka mag-Eos doon. That was unreal. Nalimutan ni Lodi Pax na meron siyang Eos doon. And hindi niya nga nagamit. Wala lang, guys. Alam ko na kung bakit tayo niyang bumalik ng ano. Ayaw niya bumalik ng pro. Nakakalimutan niya na mag-Eols dun sa X-Mark. So, ayun nga si Pax at saka Sir Spirit nga yung nakuha nila ron. John Domingo, Co-Blaster for the win. And for the win na nga, 52-22, 22k gold advantage ang meron ng Co-Blaster dito. Pero hindi pa rin dapat mawala ng pag-asa dito yung R1 nandiyan na ngayon sa Warrior. Pinasok pa kagad ito Faces George. Kaso nga lang, hindi pa rin nilap yung naging damage siya rin. Naked Spear, mapapap dito sa Hore. Chrono is available. Nandito na nga rin si Ihom Gigabyte. Datlo pa rin tatama dito. Tunay na nga yung Kuka Bubbles dito. Well, they are dying. Nandun sa labas. Decay lang. Decay Vengeful. Mamamatay na nga rin. Wala pa rin namamatay dito. Side ang Co-Blaster at Nether Strike. Itong Dazzle sa may likuran and Ursa Warrior will be able to fall back by TPing out. So, the Linkage Spear is the key para dito sa Faces Void. And hindi niya na nga kailangan ng BKB. So, ang ganda ng chrono dito ng Hori ngayon, ha? Hindi nasasayang yung chrono niya. Aside lang sa isa, pero nanalo pa rin naman dun sila sa clash dun sa may mid lane. Pero, aside from that, everything is good dun sa mga chrono niya. And nakabawi-bawi na talaga siya ng bongga rito. 21k net worth. And nakasama pa nga siya rito sa mga ilang team fights na maganda or big team fights na nanalo ang Co-Blaster. Linkage Spear, mapapap dito.
time walk out itong Faceless Void at napacharge siya nga dito si Sean. Andyan na nga rin si Jusko sa may ibang. Wait, na-magnetize ka to, tatamaan ngayon. In-range magagamit, delikado lagay. Dito na Vengeful Spirit. Nako, mas delikado pala yung Kungka. Mai-Eul's, kaso nga lang naka-BKB. Andyan na yung barko, plus na Tidal Wave, pero patay pa rin siya. Vengeful will also fall down. And Jules Q, mapapasok pa ata sa well, pero yung Ursa, ando na nga. 5 is available for them, hindi nga lang nila ata gagamitin yan. And itong second set of barracks will also fall down para dito sa R1 and SOD sa Co-Blaster. At ayun, wait lang. Gumulong na naman si Jules Q. Grabe naman to mag in out. Ando na nga. Si Dan, nangalati kagad yung buhay doon. Eh na wala kang pumapatay ng tombstone dito. R1 Dan, mai-Eul's pa. Last the time dilation. And wala na silang pake dun sa tier 3 tower sa top or tier 2 tower sa top, tier 4 na agad to finish their games for today's video. At ano na nga, galit na galit dito sa Petchay. So 16 more seconds para sa Ursa. Ayun na nga, nakukulo na nga sa loob. Talagang trip talaga nila yung Dazzle. Masusundan pa ka ng barkong nanakaw. And DJ will also falls down. Sunod mo pa yung Vengeful Spirit. And Ursa Warrior, pag ikaw gumalaw, ayan na nga, gumalaw na nga. Pero naku, Enrage is available. Pero naku, napatay pa nga si Shan dun sa well. Pero pinapatay na nga yung Petchay nila dito. And ayun na nga, game for the day para sa Co-Blaster has been concluded and they still remain undefeated para sa kanilang group. And ayun, sayang kasi medyo okay yung laro ng R1. Kinulang nga lang din talaga sila ng player, no? And talagang nabugbog yung bot na meron itong R1. So good game para para sa both teams. And we'll see you next game naman after a few breaks or a few minute break.